mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nagdilalas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan pati ang masamang espiritu?" At sinunod naman siya. At mabilis na bumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga liyan. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Natapos na ang ating pagdiriwang ng kapalahunan ng Kapaskuhan. Kaya tayo ngayon ay nasa ordinaryong panahon na kung saan marami tayong masasaksihan tungkol kay Jesus. At ipapakilala sa atin si Jesus tungkol sa kanyang pampublikong ministeryo o yung mga ginawa ni Jesus para sa tao. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na si Jesus ay nangaral sa sinagoga. At ayon kay San Marcos, lahat ng nakarinig sa pangaral at turo ni Jesus ay namangha. Namangha sapagkat sabi nila, ang turo ni Jesus, ang mga pangaral ni Jesus ay kakaiba. Tila may kapangyarihan, hindi tulad ng sa mga eskriba. Hindi ko alam kung ano ang tinuturo ng mga eskriba na iba sa turo ni Jesus. Pero alam ng mga tao na malayo ito at sila'y magkaiba. Malalaman mo naman talaga kung sino ang magaling magturo o sino ang magaling mangaral sa hindi. Diba? Alam natin yun, no? Kasi sabi mo, ay magaling siya. Ay hindi siya magaling. Pero parehas ng turo. Malalaman natin yun. At makikita mo kung ang isang tao ay may kredibilidad. Mararamdaman mo rin kung ang isang tao ay nangangaral ng sincero at totoo. Ganito siguro ang pinagkaiba ni Jesus sa mga eskriba. Ganon siguro, kaya alam ng mga tao. Ngunit ang mas nakamamangha ay nang pumasok ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at nagsisigaw sa sinagoga. Anong sabi niya? "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami ay puksain?
kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. At inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na lumabas sa tao. Tignan niyo yun. Kahit masamang espiritu, nakilala si Jesus. At talaga, masasabi natin, may kakaiba kapag si Jesus ang nagsalita. Na kahit masamang espiritu, nakikilala siya. Higit sa lahat, kahit masamang espiritu, sinusunod siya. Ito yung magandang pagnilayan natin sa araw na ito. Ito yung magandang tignan natin. No? Tignan natin sa araw na ito. Nakikilala ba o kinikilala ba natin ang mga pangaral ni Jesus? May dating ba ang tinig ni Jesus sa atin? Sa panahon ngayon, napakaraming tinig ang pwede nating marinig at mga tao nagbibigay ng aral. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Nakikilala ba natin kung ito ay galing kay Jesus o hindi? Kaninong tinig ang mabilis nating pinakikinggan? Ang tinig ba na nagsasabing magsimba? O ang tinig na nagsasabing, uy, doon, may bigayan ng pera? Diba? Kahapon, mapalad na naman tayo na meron na naman nagbigay sa atin para pasayahin ng 300 mga bata. Ay namigay. At nagpapasalamat po ako bilang Burakabaw ko ninyo, nagpapasalamat po na hindi tayo maubos sa mga tulong at biyaya. Nakakatuwa, no? Isang sabi mo lang, punta kayo dun, puntahan, no? Higit pa sa 300 ang pupunta. No? Pero, pansin ko, yung kampana natin, kahit ang lakas-lakas ng tunog, ano ibig sabihin ng kampana? Hindi ba? Nagtatawag, nagsimba. Kahit ang lakas-lakas niyan, at hindi ganun kabilis ang punta. Yan ang magandang tignan. Nakita ko na din yan. Meron ba nagtampo? May nagtampo pa dito sa kasi nagpasalamat ako sa pinost natin. Bilang pasasalamat, ayaw magpakilala. Pero bilang pasasalamat, nag-post ako sa Facebook. At sabi pa ng comment, Father, kaming dito sa malapit, ba't hindi nabigyan? Yung mga nasa malalayo pa ang nabigyan. Yung katabilang na simbahan, hindi nabigyan. Paisip niya ako eh. Pero pag tawagan na magsimba, yung mga nasa malapit, hindi naman pumupunta. Paano lalapit ang biyaya? Nalililig ako ng mga nasa malapit. Pero hindi ko alam kung sino po kayo. Pero kanino bang tinig? Kaninong tunog ang ating pinakikinggan? Kaninong pangaral ang ating sinusunod? Ang pangaral na nagsasabing magpatawad? O ang pangaral na nagsasabing kapag sinaktan ka, gumanti ka? Mabuti pa ang masamang espiritu sa Ebanghelyo na kilala ang tinig ni Jesus at siya'y sumunod. Pero iba, nagtetengang kawalik o nagbibigay-bigihan kahit naririnig ang mga pangaral ni Jesus. Yan ang magandang tignan. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Mga kapatid, ang tinig ng Diyos bumabagabag sa ating konsensya. At ito ay nakikilala kung Diyos ang nagsasalita sa konsensya. Kapag nababagabag ang konsensya, yan ay senyales ng tinig ng Diyos. Pero kung walang pagkabag sa konsensya, sigurado ito'y nagkalyo at matigas na. Kaya tignan, kaninong tinig ang ating pinakikinggan. Amen?
Amen.